Umaga pa sa katahimikan ng ating baranggayan. Isang magandang hapon po sa inyo lahat. Si Joey Oy, marahil ay alam niyo na siguro na iba ang aking tatahakin. Dahil nakilala niyo naman si Joey Oy na hindi masyadong masalita. Pero gumawa po tayo ng mga batas dito po sa inyong barangay. Nung ako po'y hindi pa konsyal, ang problema po dito ang tubig. Yan po yung nilista ko. Yan po yung aking mga assignment. Kaya nung ako po ay nabigyan ng pagkakataon, naging chairman po ako ng Committee on Engineering. Sa loob po ng 2 linggo, ipinaksa ko po yung batas ng pagpaparibike ng tubo ng tubig. Hindi lang po sa ika-6 na distrito na Maynila, bagkus sa buong Kamaynilaan nang wala pong pinangangako. Natupad ko po yan. Dito, marami pong kababaihan. Si Joey Oy din po, ang kauna-unahan lalaki na dinala ng samahan ng mga kababaihan, yung Gabriela. At sa tulong po ng samahan ng mga kababaihan, naging hakbang din po sila upang makamit po ang tagumpay. At bilang pagtanaw din po ng utang na loob sa mga samahan ng kababaihan, si Joey Oy po ang principal author ng isang ordinance. Sa ordinance po yung Comprehensive Child Abuse, yung karapatan ng kababaihan at ng kabataan. Kung makikita nyo ng konsyel ako, meron ako nakalagay na no to child abuse, no to battered women. Wala pa pong bawsi nun. Ginawa ko pong batas dito sa Maynila lang po. Hindi lang po, dito lang sa Maynila. Wala pong mayaman, wala pong mahirap doon. Kapag ang nalipastangan ay minor de edad, wala pong piyansa yan. Pareho po yan ang bawsi. Si Joey po ang gumawa ng batas na yun. At marami pa pong iba. Dahil ayoko na pong abalahin itong yung ating bingo. Pag ako po'y dinalad, nasungkit po natin yung tagumpay. Ang una ko pa rin pong tututukan, kilala nyo ko. Ang programa ko, karamihan po sa hindi botante. Pero karamihan po ng mga congressman at tinututukan po yung botante lang. Yun lang ang may karapatan makatanggap ng pagsiservisyo. Pag tayo po'y pinalad, ang una ko pong tututukan, yung scholarship ng ating mga kabataan, mga estudyante. Dahil yan po, hindi pinapibigyan ng pansin dahil hindi importante. Pero noong nakaraan, natinig ako, nagbigay ho ng financial assistance. Hindi po scholarship yun. Nagbigay ng 3,000. Ang scholarship po, yung unang araw ng klase hanggang katapusan ng klase, buwan-buwan po, yung po ang tinatawag na scholarship. Pero yung pahabol, ano lang po yun, hindi po scholarship yun. Alam niyo po ba yun? Diba? Tama po ba yun? Ang isa pang tututukan ko, yung ating mga senior citizen. Dahil ngayon ako konsyal, ang programa ko sa health is more on preventive rather than curative. Dahil ako, ang itinutulong ko lang po, yung aking sweldo, rata, pati clothing allowance ko, mula po noong 2004 hanggang sa pangkasalukuyan. Dahil ako po hindi naman po kumukuha ng sweldo dahil may konti po ko natatanggap na biyaya galing sa Panginoon. Dahil ako, nung pumasok po ako sa politika, meron na rin po akong konting namana sa aking magulang at nagbanat po ako ng buto. Yung pinakakain ko po sa aking mga pamilya at sa aking anak, pinagpaaral ko, pinagpawisan ko po yan. Hindi po yung pera ng taong bayan. Hindi, hard-earned money po yan, yung pinagpaaral ko. At kayo ba, nakahawak na ba kayo ng 1 bilyon? Yung 1,000 milyon? Hindi ba? Ang dami nun, hindi po ba? Tayo po, pag pinalag po tayo, ang congressman mo, may 300 milyon po sa loob po na 1 taon. 3 taon po ang term na isang congressman. 900 million yun. Pwera pa po yung mga extra na naiingi sa speaker. Yan po,
Pag ako po'y pinalat, ilalahad ko po sa inyo yan dahil ako may transparency, may accountability, kung trustworthy. Dapat mo bang tulungan ulit? Dapat ho yan, inilalahad sa mga kapamilya natin sa distrito. Hindi po yan ikinukuple. Hindi po yan dapat sabihin po ng politiko yan sa taong bayan. Hindi po dapat tinatago yan. Dahil yung pera na yan, galing po yan sa kaban ng bayan. Yan po yung taxpayers' money. Tama po ba yun? Kilala niyo si Joey Uy. Kapag tama, tama. Kapag mali, mali. Dahil ako po'y 21 taon nyo na po akong pinagkatiwalaan. At sinuklihan ko naman po ng isang matapat at dire-diretsong pagsiservisyo sa abot lang po ng aking makakaya. At ang pwede ko pong maipagmalaki sa inyo, sa aking mga kapamilya dito sa bayan ng Pandacan, ang inyong likod po, o kami ang pamilya Uy, maging ang aking anak, nimisan po, hindi po kami nasangkot sa anumang katiwalian. Yan po ang pwede ko mapagmalaki sa inyo. At yung ibang programa ko po, sa ibang araw ko na po sasabihin, baka gayahin. Alam niyo naman po, di ba? Kumbaga sa klase, sabi nga ni Monsiel kanina, baka nag-cheating, Monsiel Lou. Baka ma-cheatingan tayo ng isa, di ba? Di ba? So, hindi na po natin pakakatagalin. Unang-una po, ang Yormes Choice po, sa pamumuno po ni Yormes Isko Moreno, ang aming pong Vice Mayor Chi Atienza, 10 po ng aking mga kasamang konsyal, Lou Piloso, konsyal Elmer Par, ang susunod na konsyal Kit Marasigan, ang susunod na konsyal mula sa Punta, konsyal Doc Mercado, at ang ating magaling na bata na konsyal Boulder Castañeda. At ang aking pong anak para may pagpatuloy po yung aking naumpisang programa. Nakatatlong term na rin po ito para may pagpatuloy niya yung programa ng Pamilya Uy, Konsyel Christian Joey Uy. At ang inyong likod po, hindi po ulit mangangako, pero ang pwede nyong hawakan sa kay Joey Uy, yung tapat na pagsiservisyo. Dahil ako po, makikita nyo, serbisyo hindi negosyo. Ang public service po, hindi ginagawang hanap buhay. Tama po ba yun? Muli, ang inyong lingkod po, ang bumubuo po ng Yormes Choice sa ika-6 na distrito ng Maynila, ang inyong lingkod ay taus-puso nagpapasalamat sa panahon na binigay nyo sa Yormes Choice. Kaya, pasasayin po natin itong gabi nito. Umpisahan na natin yung ating raffle.